Magandang hapon po sa bawat isa. Panatilihin po natin bukas ang ating mga Biblia sa John chapter 6. Mula verse 22 hanggang verse 59. Kanina umaga po hindi kami nag-usap ni Pastor Troy kung ano ang pipreach to at ano yung pipreach niya. Pero nung malapit na siyang matapos ay binanggit niya itong tinapay ng buhay. Salamat kay Pastor Troy, medyo may preparation tayo sa ating pag-aaral ngayong hapon. Buffet, eat all you can, unlimited rice, bottomless iced tea, milk tea. Pamilyar ba kayo sa mga terms na yan? O ngayon nyo lang po narinig, taas ang kamay, ngayon lang nakarinig ng unlimited rice. Mukhang lahat kayo medyo excited kapag nakarinig ng eat all you can or unlimited rice. Or iba't ibang restaurant na masasarap. Coffee shops, fast foods. Yung iba pa nga, di ba, may mga catchy words sila, katulad ng finger licking good. O langhap sarap. O pambansang manok. Hindi ko na alam kung ano yung pambansang manok. Chokes to ba? O Senyor Pedro? Pero lahat ng yan, binanggit ko kasi ang pag-usapan natin ngayon ay patungkol sa pagkain. Basta pagkain, lahat tayo nandito sa bulwagan na ito ay nakaka-relate. Tama po ba? Amen? Excited tayo, di ba? Minsan tempted tayo kasi yung pagkain napakasarap at bawal sa atin. Lalo na sa mga may edad na. Napapasarap kasi tayo kasi masarap eh. At affordable. Kaya-kaya ng bulsa, swak sa bulsa. At sa pagkain natin, talagang satisfied tayo kasi maganda yung service na binibigay ng mga fast foods o restaurant. Yung pagkain kasi, ito yung nagko-connecta. Isa sa mga nagko-connecta sa mga tao. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, di ba? Hindi tayo nakapunta ng US, pero nakakain na tayo ng burger. Hindi tayo nakakapunta ng Italy, pero alam natin yung mga pizza. Iba't ibang flavor, di ba? Hawaiian, pepperoni, cheese. Anong paborito niyo? Hindi tayo nakapunta ng China, pero hindi tayo sa pansit. Siopaw, lomi. At iba ba? At syempre, Pinoy foods, katulad ng adobo, sinigang, at tinola. Ito yung nagko-connect sa atin, maging sa trabaho. Di ba? Saan ba masaya? Meron ba kayong lunch out? Meron ba kayong dinner? O meron kayong iba't ibang mga activities sa trabaho? Nawalan na ba kayong pagkain? Yung ginawa yun? O sa inyong mga family, di ba? Minsan, napaka-busy natin lahat eh. At tuwing umagahan, tanghalian, hapunan na lang tayo minsan nagkikita-kita o nag-uusap-usap. So ito yung kumukonekta sa ating lahat eh. Diba? Lunch, dinner, kapag may occasion tayo, kapag may mga parties, birthday, may outings. Saan kayo nakakita ng outing na walang pagkain? Diba? Yun yung unang tinatanong, pagkain natin. Ayun yung unang ginagawa eh. Diba? Pagkain. Pagkain. Pero yung pagkain, pag-uusapan natin ngayong hapon, ay hindi na kumokonekta sa mga tao, kundi kumokonekta sa Diyos. Ito yung pagkain inilahad sa atin ni Jesus sa John chapter 6, verses 22 to 59. At ang goal natin ngayong hapon ay malawalhati ang Diyos at makilala natin itong pagkain na ito. At hindi na makilala, kundi magkaroon tayo ng relasyon. Paano ba makukuha yung pagkain na ito ngayong hapon? Kadalasan, dalawang points po yung pinipreach ni Pastor Troy at ni Pastor George. Pero sobra ako ngayon. Gagawin ko siyang limang points. Nahango sa salitang bread. So, gawan po natin ng acrostic ang salitang bread. So, 5 points, B, R, E, A, tsaka D. Unang point na makikita natin sa ating binasa. So, panatilihin po natin bukas sa ating mga Biblia. Sabihin po natin ang ating mga Biblia. Kung sinasabi ko ba nandito, tama. So, una,
basis. So ano ba yung context? Ano ba yung ugat? Ano ba yung simula? Kung bakit nasaan itong account na ito? So kung papansin niyo po sa chapter 6, ito po yung pinakain ni Jesus, yung 5,000 kalalakihan. O kung isasama natin ng bata at mga kababaihan, sinasabi nila na ito daw pinakain ni Jesus ay nasa 20,000. Ganong karami. At nung time na to, si Jesus ay nasa Tiberias. Ang Tiberias po ay nasa Sea of Galilee. At ang daming sumunod sa kanya. Bakit ang daming sumunod kay Jesus Christ? Kasi si Jesus Christ, that time, nagpapagaling na siya. At curious yung mga tao, sino ba itong Jesus Christ na to? Kaya napakaraming sumunod sa kanya. Ano pa't sumunod kay Jesus Christ hanggang sa bundok? Hanggang sa bundok, sinundan siya. Kaso, may nakalimutan sila. Dahil curious sila kay Jesus Christ, nakalimutan nila magdala ng pagkain. Habang siguro na sinusunod, sunod sila ng sunod, kasi nakalimutan nilang magdala ng pagkain. Nasa bundok sila. Isipin niyo yun. Kaya naman, nung mapansin dito ni Jesus, anong ginawa niya? Pinaupo niya yung mga tao, 20,000. Pinaupo niya lahat. At tinanong niya si Felipe, Felipe, tingin mo, saan tayo makakabili ng pagkain? Sinabi niya yung pakasubugin si Felipe. Ano sabi ni Philip? Sabi ni Philip, Panginoon, siguro kahit 200 denaryo, hindi magkakasya. Napakaraming tao nito. Siya pa, nasa bundok tayo. Paano tayo makakabili ng pagkain? Ang 200 denaryo, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, ay katumbas ng tumatalinting na 120,000 pesos. Isipin niyo, 120,000 pesos. Hindi sapat para makakain ang mga taong nandun. Kahit siguro Skytrix, hindi sila makakain. Kahit napakaraming tao. That time. At nakakatuwa, kasi meron nag-report, ang pangalan niya si Andrew, yung kapatid ni Pedro. Nireport niya, Panginoon, sa 20,000 na tao, meron isang nagdala. Isang bata nagdalang lunchbox. Ang laman, 5 tinapay at 2 isda. Hindi ko alam kung bakit niya-report yun. Siguro, may attendance, siya lang yung nagdala. Pero ano ba naman yun? Sa sobrang dami ng tao. Pero wala natin yan nangyari. Nagkaroon ng himala. Dahil nandun, si Jesus. Kinuha nila yung bread, kinuha nila yung isda, at nanalangin si Jesus. At nung matapos siyang manalangin, ipinamahagi sa bawat tao yung tinapay at yung isda. At nakakatuwa sapagkat sabi sa talata, kumain sila hanggat gusto nila. Hindi sila nabitin. Kumain sila hanggat gusto nila. At may natira pang 12 kain. Wala pang gantong himala ang nangyayari sa Old Testament. Pero may similar case. Nung nagpadala ang Diyos ng pagkain sa mga Israelita. Nung nasa wilderness sila. Kaya naman, tuwag-tuwa yung mga tao. Free food eh. Anli eh. Isa ka pa. Kaya naman, anong gusto nilang gawin kay Jesus? Gusto nilang maging hari si Jesus. Gusto nilang itaas si Jesus. Ito yung hari na gusto nila. Pero hindi nila alam na hari na si Jesus. Ang pagkahari ni Jesus ay hindi sa pamamagitan ng mga tao. Sapagkat siya'y hari mula noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya anong ginawa ni Jesus? Umalis siya sa lugar niyo. Umalis siya sa lugar na yun. Ito po yung basis ng kwento. So, basis. Kalawang point, requirement. At pagkatapos nun, hinanap nila si Jesus.
Mula Tiberias, pumunta silang north sa Capernaum. At doon nila nakita si Jesus Christ na nagpipreach. Isipin niyo, ang daming tao nagdagsawit sa Capernaum. Bakit? Kasi gusto nila mangyari si Jesus Christ. Kasi gusto nila makita si Jesus Christ. Kaso, kinumpronta sila ni Jesus. Kinausap sila ni Jesus. Ano sabi ni Jesus sa kanila? Alam ko kung bakit niya ako hinahanap. Hinahanap niya ako kasi nabusog kayo. Hindi dahil sa mga tanda na ginawa ko. Hindi dahil naniniwala kayo na ako ang Messiah, na ako ang tagapagligtas. Hinahanap niya ako kasi gusto niyong makinabang sa akin. Excited sila makita si Jesus kasi alam nila mabubusog ulit sila pag nakita nila si Jesus. Alam nila masasatisfy na naman yung stomach nila, yung kanilang tiyan. Kapag nakita nila si Jesus, akala nila gagawin ulit ni Jesus yun. Pero hindi. Kinausap sila ni Jesus. At ano sabi ni Jesus? Huwag kayong tumingin sa pagkain na nasisira. Tumingin kayo sa pagkain o sa tinapay na tumatagal, na may buhay, na walang hanggan. Ilalahanin natin, John chapter 6 na ito. At maraming nangyari, mga himala, ng mga nakaraang kabanata. Una, sa Kana, ginawa niyang alak ng tubig. At marami na rin siyang napagaling na karamdaman. At nalaman niya ng mga tao. At this time, nagpakain siya ng marami. Ito yung halang ng tao kay Jesus Christ. Isipin niyo, free drink. Well, sino may ayaw nun? Free food. Sino may ayaw nun? Free healthcare. Diba? Nagpapagaling eh. May HMO ka na. Automatic. Isipin nyo, pagkain, tubig, health. Diba yun yung basic necessity ng tao? Ayun yung hinahanap nila kay Jesus Christ eh. Ayun yung gusto nila eh. Gusto nila, makinabang sila. Pero sinabi ni Jesus, huwag niyo hanapin sa amin. Hanapin niyo yung mga bagay na pang walang hanggan. Tandaan natin, pumunta si Jesus, hindi para solusyonan yung kagutuman, kundi yung kasalanan. Jesus did not come to save us from starvation, but from damnation. Ayun ang dahilan. At hindi nila alintana yun. Alintana nila yung kanilang gutom. At sinabi nila, nagtanong sila, Panginoon, paano ba magkamit ng buhay na walang hanggan? Gusto rin namin makatikin ng tinapay ng buhay. Paano ba? Ano ba requirement? Ano ba? May age ba? 20 pataas? O status sa buhay? Kinakailangan ba single or married? O education? Dapat ba may natapos ka? Dapat ba engineer ka? O accountant ka? Dapat ba may experience ka sa trabaho? Minsan din yung hinahanap ng mga kumpanya, di ba? 20 to 25 years old with 5 years experience. Paano nangyari yun? 20 to 25, 5 years experience. Ibig sabihin, dapat graduate na siya ng 15 years old siya. Imposible, di ba? Ganyan yung hinahanap ng mundo ngayon eh. May experience, edukado, status. Dapat ba mayaman para makamit mo yung tinapay na ito? Dapat ba may pera ka? Ano yung requirement? Ano yung dapat namin gawin, Panginoon? Excited sila malaman. Gusto rin namin makamit yan. Ano sabi ni Jesus? Na kailangan nyo manampalataya sa sinugo ng Diyos. Kinakailangan nyo manampalataya sa akin. Napakasimple lang. Kinakailangan nyo manampalataya sa akin. Pero hindi sila naniwala kay Jesus. Nahirapan silang intindihin yun. Kaya naman, nag-demand pa sila ng sign. Kung ikaw talaga yung Messiah, kung ikaw talaga tagapagligtas, o kinakailangan namin manampalataya sa'yo, hindi mag-perform ka ulit ng sign kasi si Moises, di ba? Noong panahon niya, nagpadala siya ng mana sa ilang. Pero nakalimutan na nila
na ginawa na yun ni Jesus. At alam ni Jesus na kahit mag-perform siya ng mana, nang tinapay ulit, hindi pa rin mananampalataya ang mga tao. Bakit? Naalala niyo sa panahon ni Moises, nung nasa wilderness sila, nung nasa ilang sila, ginabayan sila ng Diyos, pinrotektahan sila ng Diyos, pinakain sila ng Diyos. Anong naging resulta? Nanampalataya ba sila? Hindi. Bakit? Kasi ang titigas ng puso nila, ang titigas ng ulo nila. At sa mga nandun sa ilang, ilan lang ang nakapasok sa lupang pangako. So kahit na mag-perform si Jesus Christ ng miracle, hindi pa rin mananampalataya ang mga tao ito. Kasi iba yung gusto nila kay Jesus. Iba yung gusto nila kay Jesus. Number 1, places. Number 2, ano ba yung requirement? At number 3, explanation. Magpapaliwanag ni Jesus. Verse 35, ang sabi niya, ako ang tinapay ng buhay. I am the bread of life. I am the bread of life. I am. Yung salita pong I am ay hango sa Exodus chapter 3 verse 14. So medyo nagpaparal po tayo sa Exodus. Noong panahon na si Moises ay nasa Mount Horeb. Kasi si Moses po isang pastol. Namamaskol siya. At isang araw, nakita siya ng naglalagablab na puno o ng burning bush. At nagsalita mula doon ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, palalayain ko ang aking bayan sa kamay ng Ehipto. At ikaw ang gagawin kong alagad. Agad nagtanong si Moises, sabi niya, Panginoon, ano sasabihin ko sa mga tao? Baka hindi sila maniwala. Anong pangalan mo? Ano yung sasabihin ko sa kanila? Sinabi ng Diyos, ako nga. Ako nga. I am who I am. So ito po yung background. Bakit niya sinabi yun? Kasi ang Diyos ay nag-exist eternally. Siya ang creator. Siya ang ating sustainer. At yung salitang I am, ay pwede rin daw natin i-translate na I will be. I will be with you. I will be your Savior. I will be your God. I am. Sa dyan pa lamang, o siguro sa dyan lang binanggit ang salitang I am. Meron pong 7 I am. Kung familiar kayo. At number 1 dito, yung I am the bread of life. Ako ang tinapay ng buhay. Ikalawa, I am the light of the world. Si Jesus ang ilaw ng sanlibutan. Ikatlo, I am the door or gate of the sheep. Ako ang pintuan ng mga tupa. Ika-4, I am the good shepherd. Ako ang mabuting pastol. Ika-5, I am the resurrection and the life. Binanggit niya ito kay Lazarus. Number 6, pinaka-familiar na I am. I am the way, the truth, and the life. At lastly, I am the true vine. So ito po yung mga I ams na binanggit ni Jesus Christ patungkol sa Kanya. So gumamit po si Jesus Christ ng I am plus metaphor. Yung metaphor, pag-aralan natin nung grade school tayo, ito yung salita na dinidescribe kung sino ka. Ano ba yung mga example na pwede natin banggitin? Example ng metaphor, tulad na you are my sunshine. Hindi naman talaga siya sunshine. Pero dahil sa Kanya, ay nagiging maganda yung umaga mo. You are my knight and shining armor.
So hindi naman siya may balute, may suot. Hindi sabihin lang, siya ang iyong tagapagtanggol. O pag sinabi ng classmate mo, para kang computer. Dalawang ibig sabihin niya. Una, lagi kang naglalag. Ikalawa, mabilis ka mag-compute. So, medyo ingat-ingat, ibig sabihin, para kang computer. So, ingat-ingat. So, metaphor, I am plus the bread of life. Bread. So, yung bread o pagkain. So, napaka-simple lang. At makikita natin araw-araw. Kumakain kayo ng pandesal, mahilig kayo sa tinapay. Simple lang. Binanggit ito ng Jesus Christ para malaman natin yung mga dakilang katotohanang nakapaloob sa Kanya. Kung sino man siya. Diba? Diba yung tinapay, lahat ng tao kumakain ng tinapay. Ibig sabihin necessity ito eh. Ganun din naman, kaimportante si Jesus Christ. Kinakailangan natin siya araw-araw. Kinakailangan natin siya tuwi-tuwi na. Importante siya, katulad ng pagkain natin. Lagi. Pero ano pinagkaiba ng tinapay na to sa ibang pagkain, sa ibang tinapay? Meron. Kasi yung tinapay na ito, ay hindi nasisira. Hindi na-spoil. At maganda pa, ang tinapay na ito, ay libre. Libre. Maaari natin makuha. Katulad na sinabi sa Isaiah 55, di ba? Kayo lumapit kayong mga nauuhaw, kayong mga walang pera. Bumili kayo ng alak, bumili kayo ng gatas. Dahil ito'y walang bayad. Bumili kayo. Napakaganda, di ba? Ganon din, yung gusto sabihin ni Jesus, dito. Pero, pansinin natin, libre to, di ba? Pero hindi lahat ng libre ay may pakinabang. Limbawa, yung libreng dyaryo, familiar ba kayo? Alam ko, nabanggit na ito ni Pastor Troy nung nakaraan. Pero, nung nag-aaral po ako sa Mandaluyong, sumasakay ako ng MRT. Kapag umaga ka dumating sa MRT, merong dyaryo doon. Ang title niya libre. So, pwede kang kumuha, kahit ilan. Pero isa-isa lang dapat siya. Pero, napansin ko, na yung dyaryo na yun, wala naman talagang laman. Kasi 3 pages, 4 pages lang naman eh. Pero gusto ko yung dyaryo niya na yun kasi may jokes. At kapag kumuha, ayun lang pinupuntahan mo yung joke section. Kasi parang, naman na, maganda. Pero yung content niya, yung nilalaman niya, puro advertisement lang talaga. Ibig sabihin, hindi lahat ng libre nakakatulong. Hindi lahat ng libre ay mapapakinabangan. Pero ito yung libre na makapangyarihan. Ito yung libre na para sa lahat. Ito yung libre na may kapangyarihan. Bakit? Kasi yung tinapay na ito, yung pagkain na ito, ay nagmula sa langit. Ito yung pagkain na bumaba sa langit. Walang kasalanan, walang bakit ng karumihan. Galing sa Diyos. Dahil siya mismo ang Diyos. At yung pagkain na ito ay exclusive lang natin matatagpuan kay Jesus Christ. Kay Jesus. Wala nang ibang tindahan. Hindi ito kayang bigay ng iyong teacher, ng iyong boss, ng kumpanya. Hindi ito kasama sa package deal. Kahit pag samasamahin pa ang Vikings sa Bogosian Yakins, wala kang makikita tinapay ng buhay. Hindi lahat ng tinapay ay nasisira. Si Jesus lang ang kayang magbigay ng tinapay na ito. Sabi ni Jesus, lahat ng gustong pumunta sa akin, kailanman hindi na nagugutom. At lahat ng mananampalataya sa akin, kailanman hindi na mauuhaw. Ganon kaganda yung pangako ni Jesus. Hindi na magugutom spiritual. Hindi na mauuhaw spiritual. Maaaring sinasabi niyo, hindi ko naman kailangan yun eh. Ang kailangan ko mabusog. Hindi naman siguro kaya ibigay ni Jesus yan ngayon. Kasi sa panahon ngayon, practical na dapat. Dapat may tigas ka, dapat may kape ka. Hindi naman kaya ibigay ng church niyo eh. Puro spiritual lang eh.
Nagkakamali ka doon. Kapag kung papansinin mo, verse 39, 44, and 54, 39, at nangito ang kalooban na nagsugo sa akin na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay kung hiwala ang anuman. Ito pa yung gusto kong bigyan pansin. Kundi muli kong bubuhayin sa huling araw. 44. Sa dulo po. At siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Huli, 59. 49. Tama ba? 54 pala, sorry. At siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Bakit 3 beses binigyan pansin ni Jesus sa mga bagay na yun? At minsan, nakakalimutan natin na ang lahat ng lumalapit kay Jesus, na ang lahat ng nanampalataya kay Jesus ay bubuhayin niya sa muling araw. Dahil sa panahon na yun, sabi sa Revelation, hindi na tayo mabubuhay. Wala nang kasalanan. Hindi na tayo makukuha. Ang pangakong binigay ng Diyos sa atin ay kumpleto. Bubusugin niya tayo spiritual at physical sa darating na araw. Hindi ba kayo excited? Hindi ba kayo nagagalak? Hindi ba kayo natutuwa na may ganong pangako binigay ang Diyos? Lagi na lang ba tayo matutulog? Di ba excited ng bagay na ito? Naalala ko tuloy. Sorry mga kabataan, wala na akong maisip na illustration eh. Kayo na lang. So nung nakaraan na week, medyo mahirap kasi yung topic namin. Patungkol sa kingship, patungkol sa land, patungkol sa eternal life, patungkol sa new heavens and new earth. Talagang, siguro nag-struggle sila at siesta time, alas 2, alas 3. Lahat sila nakayupo at tahimik. Nung patapos na kami, nagtatanong na ako, may mga tanong ba kayo, mga kabataan? Wala umiimik. Wala sumasagot. Hindi ko alam kung may naintindihan, o pagod, o kwenta. Sige, sabi ko sa kanila, meron tayong outing. Talaga namang tayuan ng balahibo eh. Excited, parang gusto na talagang lumangoy eh. Pero sabi ko, joke lang yun. Wala tayong outing. Di ba? Nakita nyo? Excited tayo sa mga bagay na temporal, pero mag-isip, pinag-usapan natin yung may sense na bagay. Nakakatulog tayo. Nakakalimutan natin na ito yung pinaka-importanting bagay na dapat natin malaman. Di ba? Bukod doon, ang tanong, bakit natin kinakailangan manampalataya? Ba't kinakailangan natin lumapit? Ano ba yung pinanampalatayanan natin? Ano ba yung nilapitan natin ni Jesus? Dapat may laman yun. Ano yun? Sabi ni Jesus Christ sa verse 54 and verse 56, kinakailangan na natin kainin ang kanyang laman at inumin ang kanyang dugo. Para nang sa ganun, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Buti na lagi natin itong tinatalakay sa pag-usapan kaya hindi na kami hirapang magpaliwanag. So yung laman ay tumutukoy sa kanyang sakripisyo sa ginawa niya sa krus. At ang dugo ay tumutukoy naman sa kanyang atoning death sa pagtubos ng Diyos. So ano ba yung pinanampalatayanan mo kay Jesus Christ? Ano ba yung nilapit mo sa Kanya? Baka nilapit mo sa Kanya, gusto mo rin magkaroon ng tinapay na nasisira? Hindi. Lumalapit tayo kay Jesus dahil sa Kanyang sacrifice, dahil sa Kanyang death and resurrection. Ayun po ang laman ng ating pananampalataya sa Kanya. Na siya lang ang ating tagapagligtas. Kaya nga, kung tayo kumakain ng tinapay at umiinom sa saro na may katas ng ubas, ano naalala natin? Ang kanyang katawan na naghihirap. Ang kanyang dugo na dumalog sa krus. Yun po, ibig sabihin, pinaliwanag ni Jesus tinapay ng buhay. So, basis, requirement, explanation,
Pang-apat, abandonment. Nakikita natin, chapter 6, yung transition ng crowd. Diba? Una, nabusog sila. Tapos, hinanap nila si Jesus Christ. Excited sila makita si Jesus eh. Kaso, nung nakausap nila si Jesus, nung nakinig na sila kay Jesus, ang pinaka-importante daw, sabi sa Bible, ay ang makikinig sa salita ng Diyos. Hindi nila naiintindihan. Hindi sila nag-focus, hindi sila nakapag-concentrate. Ano nangyari? Sila'y umalis. Iniwan nila si Jesus. Verse 66, basahin natin. John 6:66. So medyo masama talaga yung 66. Okay. Dahil dito, marami sa kanyang mga alagad ay tumalikod at hindi na sumama. Ano yan? Nakakalungkot, no? 20,000 na tao nagdag sa kay Jesus. Pinakain ni Jesus. Sinabi niya katotohanan patungkol sa kanya. Kaso, hindi nakatiis. Umalis sila. Maaaring lahat tayo kailangan si Jesus. Pero hindi lahat tayo gusto si Jesus. Pag-ibang bagay yun. The Jesus you want may not be the Jesus you need. Lahat ng tao kailangan si Jesus. Pero hindi lahat ng tao gusto si Jesus. Parang yung mga tao ito. Parang yung mga Hudyong ito. Gusto lang, kailangan lang si Jesus dahil may pakinabang. Gusto lang si Jesus. Kasi may nakukuha sila. Akala nila si Jesus Christ ay parang genie. Nahihiling ka ng 3 beses. At tutuparin niya yun. Gusto kasi nila, kasi Jesus Christ, ay maging empleyado nila. At sila, yung boss. Kung anong gusto nila, yun dapat yung mangyari. Kung hindi na mangyari, hindi na ako mag-church. Wala pa lang kwenta yung bagay niya. Di ba? Bakit? Kasi yung siya nila, yung kanilang Diyos. Hindi sila naniwala kay Jesus Christ. Kapag sinasabi nila na Jesus, yung mga bagay na importante, katulad ng pagkain sa kanyang laman, at pag-inom sa kanyang alak, hindi sila nakikinig. Bagkus, kino-question nila si Jesus. Verse 42. Kanila sinabi, hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Nakilala natin ang kanyang ama at biglang ganun no? Biglang kumabli sila. Hindi ba ito si Jesus, ang anak ni Jose? Nakilala natin ang kanyang ama. Paano niya nasasabi, ako yung bumabang galing sa langit? Hindi sila nakikinig. Ganun din tayo. Madalas, kapag gusto natin yung napapakinggan natin, medyo nakikinig tayo, pero pag ayaw natin, lalo na patungkol sa kasalanan na ginawa natin, lalo na hindi related sa atin, hindi na tayo nakikinig. Hindi ko naman kailangan yan eh. Kaya tulungan tayo, nawa ng Diyos. Kasi may mga tao na inabando na si Jesus. Maaaring hindi pa ngayon, pero baka dumating yung time na ako, ikaw, at ang iba pa, ay iiwan si Jesus dahil wala na napapakinabangan sa kanya. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Una, basis. Ikalawa, requirement. Ikatlo, explanation. Ika-4, nakakalungkot, abandonment. Isipin niyo kahit anong paliwanag ni Jesus Christ, inabandon na pa rin. At ika-5, decree. Decree of God. Merong nireveal sa atin dito si Jesus Christ sa John chapter 6 na hindi nangyayari sa ating pang-araw-araw na buhay, sa ating mga ginagawa, sa ating mga kinikilos. Pero yung misteryo ng kanyang pagka-Diyos ay ibinahagi niya sa mga alagad. At dapat din natin malaman, kasi napaka-importante na ito, lalo na sa mga Christians. Ano yung bagay na yun?
yung pagtawag sa mga Christians. Ang sinasabi ng mga Calvinist, irresistible grace. Bakit niya binanggit ito? Hindi para magyabang yung mga tao. Para ipakita sa mga tao na yung paglapit nila kay Jesus ay hindi sa pamamagitan ng kanilang desisyon, kundi sa soberano pagkilos ng Diyos. May dalawang verses dito. Sin natin. Verse 27. Or another verse. Ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. Ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama. Bago tayo lumapit kay Jesus, may nangyari mo na hindi natin alam. Na hindi natin alam. Ano yun? Nilapit tayo ng Ama. Jesus. Ang ganda, di ba? At ang panghuli na verse patungkol sa decree of God ay sa verse 44. Apat. Alam po, sinendo ni kay Alex sa Facebook kagabi yata. Walang tao makakalapit sa akin maliban ilapit siya ng Ama na nagsugo. Walang tao makakalapit kay Jesus maliban na ilapit siya ng Ama. Jesus. Kaya kahit anong tigas ng tao, kapag hinipo siya ng Diyos, kinilo siya ng Diyos, tiyak ang kaligtasan na darating. Dahil, sabi ng mga scholar, katulad daw ito, katulad ng sense na ito sa verse 44 na ginamit sa Acts. Kung naalala niyo si Paul, marami siyang ministry sa ibang lugar at meron siyang missionary journey sa ibang lugar. At dahil nag-preach siya, nangangaral siya, hindi naman lahat ng tao matutuwa sa kanya. Kapag nag-preach ka rin, hindi lahat ng tao matutuwa sa iyo. Kasi yung iba, nasisira yung kabuhayan. Kung nangyayari sa Acts, di ba? Meron dun tagagawa ng Diyos ang rebulto. Kaya sa marami naging Christian, hindi tumalikod na sa gayong gawain. Kaya naman, yung mga gumagawa na inawan ng trabaho. At syempre, pinagbuntugan ng galit si Paul. Kaya naman, sabi dito, si Paul daw ay pinagbabato. Sabi sa Acts, ano mo yung verse? Palayo ng syudad. Dahil akala nila, patay na si Paul. Kaya ginawa nila, hinakot na si Pablo. Palabas. Nang walang malay si Paul. Ganyan yung ginawa nila. Hinakot. Patay ka na, bakala ka na dyan. Parang ganun. Pero ganun daw yung sense na ginawa ng Diyos sa mga Christians. Hindi lang tayo nilapit, kundi hinatak tayo ng Diyos papalayo. Saan? Sa kapahamakan. Papalayo saan? Sa kasalanan. Papalapit kanino? Kay Jesus. Papalapit sa buhay o sa tinapay ng buhay. Para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ayun po yung 5 bagay na gusto kong bahagi sa inyo. Basis, chapter na ito, yung requirement, paano ba magkaroon ng buhay na walang hanggan, ng tinapay ng buhay. At ipininawalag yun sa ating Jesus, explanation. Kaya so, may mga tao hindi natuwa sa kanyang pagpapaliwanag. Kaya tumalikod sila. Bakit sila tumalikod? Dahil hindi sila nanampalataya kay Jesus. Dahil ayaw nila kay Jesus. Pero yung mga tao na nanampalataya kay Jesus, ang Ama pala, ang naglapit, ang humilang sa kanila. Kaya pala, may mga tao na nananampalataya kay Jesus. Hindi na nakakapagtaka na may maraming taong mapapahamak. Pagkat tayo yung default ng tao, doon talaga tayo mapunta. Ang nakakapagtaka, may mga niligtas ng Diyos sa kabila ng kanilang kasalanan, sa kabila ng kanilang kalituhan, sa kabila ng kanilang, ng ating pagsalansang sa Diyos. Minahal niya pa rin tayo. Di ba dapat matuwa tayo, magalak tayo dahil doon?
ngayong season po, medyo kinakailangan tayo mag-ingat sapagkat may kumakalat na virus, COVID-19, coronavirus. At maraming mga tao, nung nakaraan, maraming tao bumili ng mask na nag-iingat. Siyempre, kinakailangan nila yun. At pag may umabaw, siyempre, kailangan mo umiwas din. Baka may sakit na pala siya. Dito, pinapakita lang na yung tao ayaw magkasakit. Yung tao gusto laging healthy siya. Siyempre, may trabaho. Siyempre, kinakailangan mabuhay. Siyempre, kinakailangan kumayod. Kinakailangan healthy tayo. Kinakailangan umiwas sa virus. Pero may virus na tayong lahat dito. Na kahit anong iwas natin, meron at meron tayo. Yung virus na tinatawag na kasalanan na pumapatay sa ating lahat. Nakakalungkot sapagkat maraming tao na may virus. Lahat ng tao na yun ang virus. Pero hindi sila aware. Hindi sila ganong kaingat. Hindi sila naghahanap ng solusyon para sa virus nila. Pero matagal nang sinolusyonan yun ni Jesus. Ang kinakailangan natin gawin ay manampalataya sa Kanya. Baka may kinakausap po ako dito sa bulwagan ito na hindi pa nakakatikim ng kaligtasan. O mas gusto pa rin yung mga temporal na pagkain. Temporal na inumin. Yung mga bagay na yan ay hindi temporal. Ay temporal, sorry. Pero yung bagay na hinahanap ni Jesus ay pangwalang hanggan. Sana magkaroon tayo ng relasyon lahat kay Jesus. At ayun, ay panalangin natin ngayon hapon. Tayo pa'y manalangin.